Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ng anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang ligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Sa ating minamahal na mga kapatid at pari, sa pangunguna, Father Oji Maas, Episcopal Vicar, ang nakasakop sa parokya nito, sa district, sa Igloo, sa Vicario Coranyo ng Vicario nito, sa Father Jervis Zacarias, sa ating Kurang Paroko, Father Espiritu, Salvador SPD, sa lahat ng parang mga pari na kasama natin ngayon, mga ilang diakono na kasama rin natin ngayon sa ating kuting Mayor Denny Marsaga at yung Vice Third Marsaga, mga konsehal, mga barangay captains na nakasawak ng parokya nito ng Jesus Nazareno Parish, mga leader like ng parokya, sa inyo pong lahat, minamahal na mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Ang petsa na ito, January 9, ay espesyal sa ating mga Pilipino, lalo na dito sa parokya natin ng Jesus Nazareno. Dahil pinararaman natin ngayon ang ating Panginoong Jesucristo, ang poong Jesus Nazareno. Alam niyo kung gaano karami ang tao ngayon sa translasyon sa Manila, sa oras na ito, simula pa kayo eh. Alam niyo na ang simbahan ng Quiapo, ang minor basilica ng Quiapo, ay hindi lamang dinadayo ng mga tao ngayon, araw na ito, tuwing Biyernes, sa buong taon, at sa iba't ibang mga aral,
Doon nga sa binabasa kong right after po sa devotion sa Poong Jesus Nazareno. Mismo sa gabi, may mga taong pumupunta sa Poong Jesus Nazareno. Kunti mo yung mga nakasakay sa sasakyan o nakamotorsiklo, titigil doon, magdadasal, kahit hindi makapasok sa simbahan, magtataas ng kamay, at ganon ang pagpapanangal na ginagawa tuloy-tuloy. Hindi lamang sa Quiapo, hindi lamang dito sa ating parokya, sa maraming mga parokya at mga lugar sa buong Pilipinas, nagpapanangal din sa Poong Jesus Nazareno. Bakit? Bakit ganito kapopular ang ating pagdidibusyon sa Poong Jesus Nazareno? Sapagkat ang Poong Jesus Nazareno ay larawan kung ano ang ating buhay bilang mga Pilipino, Katoliko. Pag tinignan natin ang Poong Jesus Nazareno, may pasal siyang krus, nakaluhod, nakatingala sa langit. Lahat ng ito ay pasok na pasok sa buhay natin bilang mga Katolikong Pilipino. Tayo ay nakakaranas din ng mga pagpapasaan ng krus sa ating buhay. Tayo ay nakakaranas din ng bigat sa mga hamon ng buhay. Pero sa atin, medyo kinakapos sa pinansyal na pangangailangan. Merong mga magulang, may problema sa mga anak. Merong mga may karamdaman. At may mga pinagdaraanan kung ano pa mang hamon sa ugnayan, sa tahanan. Lahat ng ito, parang larawan din ng ating pagpapasaan ng krus sa buhay na ito. Pero, hindi ba sa natatapos sa pagpapasaan ng krus at tama na magpasan tayo ng krus? Bakit? Sinabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, ang sino man naglalais sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. If anyone wants to follow me, anong gagawin? Let him deny himself, take up his cross, and follow me. Hindi naman sinabi ng Panginoong Yesus, sino mang naglalais sumunod sa akin, hayahin lang ang buhay, wala ka problema. Ganun ba ang sabi ng Panginoong Yesus? Sinabi pa ng Panginoong Yesus, sino man naglalais sumunod sa akin, ang alwan, ang sarap, lahat, magaan. Hindi yun ang sinabi. Sino man naglalais sumunod sa akin, at tayong lahat ay naglalais sumunod sa Panginoong Yesus, sapagkat siya ang daan, katotohanan at buhay. At siya ang magdadala sa atin patungo saan? Sa buhay na walang hanggan. Pero may kaakibat ng pagpapasaan ng krus. May kaakibat ng mga iising, may kaakibat na sakripisyo ang ating buhay Kristiyano. Ang larawan, ang imahe ng Poong Jesus Nazareno na may pasang krus ay isang buhay na palaala sa atin. Laban lang, huwag susuko. Tuloy-tuloy. Dalahin mo kung ano man ang iyong ngayong dinadala. Magtatagumpay ka. Kaya ang binasa sa atin ngayong mga pagbasa ko inyong pinakinggan, ito ay galing sa CBCP para sa araw na ito. Dahil kung titingnan natin, alam ito ng mga pari, kung babasahin ngayong reading of the day ngayon, hindi ito ang ating maririnig na mga pagbasa. Ito mismo yung pinadala ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para pagnilaya natin sa ating mga pagdiriwang sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Ano ang tinutukoy ng mga pagbasa? Mula sa unang pagbasa, sa aklat ng mga bilang, kung inyong pinakinggan ng mabuti, ang mga tao inainit, ang mga Israelita, naglalakbay sila.
patungkol sa lupang pangako. Nainip sila sa kanilang paglalakbay. At hindi basta nainip, nagutom, nauhaw, at kung ano ang paghirap at kanilang naranasan. Anong ginawa ng mga Israelita? Nagreklamo sila kay Moises at ito ang reklamo nila. Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kami makain, mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain na ito. At sa kanilang reklamo, kayo masyadong reklamador, sige kayo. Sige. Sa kanilang reklamo, pinadala sila ng Panginoon ng makagandang na ahas. Sino bang matukan ito na mamatay? Sige. Yung mga reklamador dyan, mamutuklaw ng ahas. Kaya, sinabi nila kay Moises, nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo nga, paalisin ang mga ahas na ito. At dumalangin si Moises. Alam natin si Moises ang namumuno sa bayan ng Israel patungo sa lupang pangako. At ano sabi ng Diyos? Kung inyo pinakinggan ng mabuti at pagbasa, gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo yun sa dulo ng isang tiin, sino mang natuglaw ng ahas at tumingin doon, hindi mamatay. Gayon nga ang ginawa ng Moises, lahat ng natuglaw ng ahas, kulit tumingin sa ahas sa tanso, ay gumagaling at hindi mamatay. Ano ang tinutukoy nitong first reading na ito, ang unang pagbasa na ito? Ayan. Ito ay paglalarawan lamang kung ahas sa tanso sa ilan. Ay bago ng paglalarawan kung ano ang magaganap sa ating Panginoong Hesus. Kung ang ahas sa tanso doon sa ilan ay nilagay sa isang tingin, ang Panginoong Hesus ipinako sa aboy ng krus at ipinayubay doon sa Kalbaryo. At kung bakit nasa gitna ng lahat ng altar, ang crucified Christ, para ipalaala sa atin, tingin kayo dito sa akin. Tingnan nyo ako. Nag-alay ako ng buhay para sa inyong kaligtasan, para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Nag-alay ako ng buhay, nagdanas ako ng lahat ng hirap, para turuan tayo. Turuan ka, turuan ako. Laban lang. Sakripisyo lang. At ang nasa likod ng sakripisyo ng krus ay ano? Muling pagkabuhay. Alam natin na ang Panginoong Hesus na nagayubay sa krus, namatay, alang-alang sa kapatawaran natin mga kasalanan, ibinaba na sa krus. Inidiling. Ano sunod na nangyari? Nung may 3 araw, siya'y muling nabuhay. Siya'y nabuhay na magulit. He rose from the dead. Kaya ang Diyos natin ay hindi Diyos sa patay. Ang Diyos natin buhay. Kaya tayo nakakapagtaas sa ating mga panalangin sa Diyos. Bakit? Naririnig tayo ng Diyos sa ating mga panalangin. Hindi nakakarinig ang patay. Pero ang nakakarinig, buhay. Bakit tayo nagdarasal? Sapagat ang Diyos natin, Diyos na buhay. Tatandaan natin palagi yan. Oo, may sakripisyo, may pagpapasa ng krus, may ginawa ng ating Jesus Nazareno, na mayubay sa krus ang ating Panginoong Jesus na ito. Ito'y pagpapasa ng krus ng ating Panginoong Jesus ay kanyang paglalakbay patungo sa Kalbaryo, patungo doon sa pag-aalay niya ng kanyang buhay. Tinuturuan tayo maglakbay. Laban lang. Gano'ng katagal? Eh, tinatang mo matali. Ang dulo nito, paglalakbay nito, kamatayan. Pero, umanaw man tayo. Sa mundong ito, lahat naman tayo aalis. Sa mundong ito, ulaw na lang, kanya-kanya oras. Pero, may naghihintay sa atin. Ano naghihintay sa atin? Buhay na walang hanggan. Sino may sabi may buhay na walang hanggan? Siya. Sinabi ng Panginoong Jesus mismo, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay.
sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay, ay may buhay na walang hanggan. Mamamatay tayo, gaya ng ang Panginoong Yesus, namatay sa krus. Pero, tayo mga kasunod niya, mabubuhay, kabirin niya sa langit, buhay na walang hanggan. Matatapos lahat ang ating hirap, matatapos lahat ang problema sa mundo, matatapos lahat ang ating mga karamdaman at kung ano mang pinagdadaanan natin. At kapag iniugnay natin ang lahat ng ating hirap, sakit at krus sa buhay, kaisa ng Panginoong Yesus po, Jesus Nazareno, gaya din niya, tayo ay magtatagumpay. Tayo ay magtatagumpay. Minamahal na mga kapatid sa ating Panginoong Jesus Nazareno, iisa ang dahilan kung bakit ang Poong Jesus Nazareno ganito ang ginawa, nagpasa ng krus. Iisa ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesus nabayubay sa krus. Anong dahilan? Pagpahanga? Pagpabita? Pag-ibig niya para sa atin. Pag-ibig. Kung inyong pinakinggan ang Ebanghelyo, ang sabi sa Ebanghelyo ay ganito: kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilalim, kaya hindi naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay. Anong dahilan kung bakit siya nag-alay na sarili sa krus? Para magkaroon tayo ng buhay. Buhay ang kaloob niya sa atin. At ang sabi ay ganito. Ang sabi ay ganito. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig ng Diyos, ng Panginoong Jesus, ng Poong Jesus Nazareno para sa atin. May mahihiling pa kayo? Isa rito. Pinag-alayan tayo ng buhay ng Panginoong Jesus. Ako'y wala nang alam. May hiling pa rito. Kaya, minamahal na bayan ng Diyos. Ngayon, tayo nagpaparangal sa Poong Jesus Nazareno. Tatandaan natin palagi. Ang buhay Kristiyano, ang buhay bilang isang disipulo ni Kristo, at tayong lahat ay mga tagasunod, disipulo ni Kristo, ay isang paglalakbay. Paglalakbay, may pasa tayong krus. Ang ayaw magpasa ng krus, hindi makakarating sa langit. At tandaan natin yan. Bakit? Sabi mismo ng Panginoon Jesus, sino mang nagdanay sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa atin. Laban lang. Sakripisyo. Sadya ang pagsunod sa Panginoong Jesus. Laban lang sa lahat ng hamon ng buhay, sapagkat kapag tayong palaging kaugnay ng Panginoong Jesus, ang Poong Jesus Nazareno, magtatagumpay tayo. Makakamta natin ang kanyang pangako. Ang kanyang iniaalok sa lahat ng tao. Kaligtasan, buhay na walang hanggan. Sasamahan natin palagi ang ating ginagawang sakripisyo bago umaga, matapos ang pagninilay nito. Sasamahan natin palagi ng pag-ibig. Ulitin ko po ha, sasamahan natin palagi ang ating lahat ng sakripisyo na anong kasama? Pag-ibig. Kung ikaw ay nagsasakripisyo, ikaw naman ay nakasimangot, ikaw naman ay galit sa iyong kasama sa bahay, ikaw naman ay sungit na sungit, aba, ay walang pag-ibig ka ngayong sakripisyo. Nakuha po niyo ako. Nagsasakripisyo ka, smile lang dahil nagsasakripisyo. Kahit medyo mahirap ang buhay, may hamon sa buhay, pamilya, at mga ibang problema dinadala,
dapat may pag-ibig tayo sa ating puso, sa ating kalooban. Ito ang diwa na sakripisyo ng Panginoong Hesus. Bukan sa loob, niyakap niya ang krus, nag-alang sa pag-ibig sa atin, para sa ating kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit pinasal ng Poong Hesus Nazareno ang krus. Puno ng pag-ibig para sa ating lahat. Tayo rin, ng mga deboto sa Poong Hesus Nazareno, mabubuhay puno ng pag-ibig. Yung may kagalit yan, hindi totoo ang iyong debosyon. Makipagkasundo ka na sa iyong away. Seryoso po ako. No. Huwag kayong hagpos na hagpos sa Poong Hesus Nazareno. Sama naman ang ugali. Debosyon ang debosyon. Dami-dami namang kaaway. Wala ang pag-ibig. Sisiguraduhin natin kung talagang totoo ang iyong debosyon, mabubuhay ka sa pag-ibig. Makipagkasundo, makipagbati sa kagalit. Ito ang ginawa ng Poong Hesus Nazareno to reconcile us to God, to forgive our sins. Ito ang dapat din natin na isabuhay, lalo na ngayong araw na ito, sa ating pagpaparangal sa Poong Hesus Nazareno. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpakailan. Amen. Ngayon tayo